gross motor, fine motor at social skills activities na ginagawa ni Daliel at ng kanyang occupational therapist. May kadayad o kasama siya lately kada therapy session at isa ito sa mga ginagawa nila. Gumagamit sila ng 2 mats at isang hula hoop para sa activity na ito. Sa unang mat nakalagay ang hula hoop at tatalon dito si Daliel. Pagkatapos ay aalisin niya ang hula hoop pagkatalon niya at ililipat niya sa mat na nasa unahan niya. Kukunin niya ang mat sa likuran niya, ililipat sa unahan niya at ilalagay ang hula hoop dito bago siya tumalon. Uulitin lang niya ang prosesong ito hanggang sa makadating siya sa dulo. May ni-ready ako na fishing activity sa dulo at kukuha lang siya ng isang isda at ilalagay sa lalagyan. Pagkatapos nito ay babalik siya ulit kung saan siya nagsimula at makikipag-high five sa kanyang kadayad o kasama. Yung kasama naman niya ang gagawa ng activity at magti-turn taking sila hanggang sa matapos nila ito. Ilan sa mga skills na natatarget dito ay ang gross motor skills, motor planning, spatial awareness, coordination, strength and endurance, problem solving, attention and focus, sequencing, fine motor skills at social skills. Nakatutulong din ang mga ganitong activities sa kanya para mas makapag-focus at kalmado siya kapag nag-tabletop activities na kami. Bago kami nag-writing activity, pinag-fine motor activity ko ulit siya sa table. Pinalaro ko sa kanya ang how many sa toy theater at kung ilan ang seeds na nandoon sa laro, ay siya din ang dami ng macaroni na kukunin niya gamit ang spoon at ilalagay niya sa plato. Pero dapat ay paisa-isa lang ang kukunin niya at ilalagay sa plato. Bawal din niyang gamitin ang isa pa niyang kamay habang ginagawa ito. Maliban sa counting at fine motor skills, nade-develop din ng activity na ito ang kanyang hand-eye coordination, grip strength, concentration at focus, cognitive skills, at patience and precision, na makatutulong sa mga gawain gaya ng pagsusulat, pagkain gamit ang kutsara, pagsuot ng botones sa damit at marami pang iba.